Dahil ito ay hudya ng nalalapit na pagbabago ng liderato ng Pilipinas. But there has to be an end to this. Panahon na po na maulit ang kasaysayan. Mga kababayan, aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Sana ay magpatuloy din ang inyong suporta at pagmamahal sa ating dating Pangulo hanggang sa darating na halalan ng ating mga senador. Sa inyong kaisog, suporta o pag-ampo, kami nagasandig o naghinaot nga atong makabot ang hustisya alang kang Rodrigo Duterte sa mga Pilipino ug sa atong nasod Pilipinas. Syukran. Magandang araw po sa lahat ng mga kababayan Pilipino. At sa araw na to, hindi ko naman kayang batingin yung ating kaibigan at minamahal na Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi ko po siya pwedeng batingin ng happy birthday dahil alam ko po na hindi po siya masaya ngayon kung saan siya naroon. Alam ko pong ang wish niya ngayon ay sana nandito siya sa tupang sinilangan kasama ang mga Pilipino. Ngunit ganun pa man, masaya po ako dahil nakikita ko po na sa araw na ito ay nagkaisa ang mga Pilipino. Yung mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung mga sumuporta din sa kasalukuyang Presidente Marcos. Nakikita ko po na sa araw na ito, nagkaisa talaga ang mga Pilipino. Kahit dito sa probinsya, masaya po ako. Naghalo actually yung saya at lungkot. Dahil nakikita ko po na sa araw na ito, marami ding politiko na balimbing nagpakita ng kanilang buhay. Umaliktad na naman, pero masaya ako dahil ito ay hudya ng nalalapit na pagbabago ng liderato ng Pilipinas. Nakita ko na po ito noon, doon sa panahon
na malapit na magbago ang liderato ng Ferdinand Marcos Jr. Nakita ko po yun. Sa umpisang nagbaliktaran yung mga politiko. Kasi itong mga balimbing po ng politiko, parang mga ahas ito eh. Alam nila, matalas po ang pakiramdam nila kung kailan sila magpapalit ng balat. At nakikita ko po yan ngayon. Kaya masaya din ako dahil alam ko po na malapit na magbago ang liderato ng Pilipinas. Tuloy lang po tayo, laban lang. Pangulong Duterte, laban lang po. Nasa likod niyo po ang sambayan ng Pilipino. How much is enough? Hindi pa ba sapat na sang-ayon sa Guinness Book of World Records? Marcos na ang pinakakorap sa buong kasaysayan ng buong daigdig. At nais pa nila magpatuloy sa posisyon? Hindi pa ba yung sapat na miski ang mga anak ng mga apo sa tuhod ni Marcos Jr. hindi na magtatrabaho sa dami ng tagong yaman nila? Gusto pa rin nila? Mas lalo pang marami ang kubra nila? Wala talagang limitasyon ang pagiging gahaman sa pera, sa kapangyarihan. But there has to be an end to this. At yan ang aking pakiusap sa aking mga kababayan. Tayo po, dahil sa kasaysayan natin ng 1986 na sinugi natin yung pamilyang yan, nagkaroon tayong saligang batas na kinikilala ang kapangyarihan natin na tsugiin ang mga walang kwentang mga lider. Paumanhin po na budol tayong lahat. Pero ngayong nakita na natin kung gaano kabulok itong sistemang ito na ibinigay ang isang Pilipino sa mga dayuhan para lang mawala ang kanilang mga kalaban sa politika. Panahon na po na maulit ang kasaysayan.